Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM, please call me Caribbean. My second time na magsulat sa inyo, Chin. Pero dati na ako na listener mula pa sa MOR ka. Well, gusto ko lang i-share ang story na to. Especially sa mga akala nila malaking malas sila sa mundo. Kayo ba'y nakaranas na ng failure sa buhay? You will never succeed if you do not fail. Alam mo yung sa klase ko noon, high school. Lagi akong nangunguna sa class. I used to be a very brilliant student in the school. Life was good. Ang dami kong friends, yung parents ko, yung teachers ko, sobrang proud sa akin. Pero kahit matalino ako at nangunguna sa klase noon, mahihain pa rin ako. Straight boy, kumbaga. Very obedient and very hardworking. And a sincere one. Confident naman ako sa sarili ko. Dahil marami naman akong classmates na kaibigan ko na din, yung talagang close ko. I could literally see pride in my oneself for being such a wonder boy. But apart from all this, marami ding nawalang mga malalapit sa akin. Not physically, but I lost their presence. Kung saan naapektuhan ako ng sobra, emotionally. Meron akong kapatid, Chin. By the way, 3 siblings lang kami, 2 lalaki, 1 babae. Yung babae, yung youngest. In the middle, my younger brother. Alam mo yung hate na hate niya ako since childhood namin. Itong brother ko na to, hindi ko nakakausap ng matino. I don't know why he never liked me. And he never considered me as his brother. Hindi naman sa dahil lagi ko siyang sinasaway kapag nagsusuplado siya. Kundi dahil ewan ko lang, kahit na wala akong ginagawang masama sa kanya. Lagi niyang sinasagot ang mga pag-uusap namin ng pabalang. Eventually, we always fought all the time. Not just like ordinary brothers, but like trying to kill each other. Yung bang gustong-gusto niya na akong patayin. Alam mo yun, yung masyadong maliit lang na bagay. Pero grabe na siya kung mag-react. Grabe na makikita mo sa mukha niya, ang facial expression niya. Yung gigil na gigil siya na patayin ako. I was 19 then. Ang brother ko nun ay 16. Over the period of time, I even stopped talking to him to avoid any other unnecessary fights and arguments. Matapos niyan, he also stopped talking to me. Until we parted our ways. Nag-college siya sa ibang school, malayo din sa probinsya namin. Parang gusto niyang maging malayo sa akin. Kahit gusto ng parents namin na magkasama kami sa isang university. Pero pinili niyang lumayo. After 5 years, and still we haven't talked to each other pa rin. I guess nawala na yung kahit nakatiting na love and affection bilang magkapatid towards each other. Dahil sa tagal nang hindi kami nagkita, hindi nag-usap, parang stranger na ang turing niya sa akin. He doesn't even know na kung anong nangyari sa akin, nung nadisgrasya ako, nung muntik na akong mamatay dahil sa depression, nagkaroon ng emotional and mental problems. Wala siyang kaalam-alam. Nung nakita ko siya sometimes, umuwi siya sa bahay, visit-visit, pag may okasyon. Iniisip ko, inasahan ko na he will come to me and hug me and say, "Bro, na-miss kita bro." Tapos sasabihin niya sa akin, "Don't worry,
everything will be alright. Yung bang iniisip ko na nag-mature na siya, kalimutan niya na yung mga fights namin noon dahil mga immature pa kami noon. Pero ngayon dahil nag-mature na kami, tumanda na kami, sana maisipan niyang mag-reconcile naman kami. Dahil willing ako makipag-reconcile sa kanya. In fact, lumapit ako. Kinumusta. Willing to reconcile with him. Dahil brother ko siya. Pero, hindi niya tinanggap ang reconciliation ko. Ni hindi niya man lang pinitik ang kamay ko na makipag-shake hands. So, tuluyan nang nawalan ako ng brother. All of a sudden. Well, balik ko during my high school days. Isa din sa nawala sa akin na sobrang dear sa akin. Habang nag-e-excel ako sa studies ko, I used to have a friend who was dearest to me. More than my own younger brother, kung ituring ko at that time. Alam mo yung sobrang malapit siya sa akin, best friend. At higit pa sa best friend ang turing ko na parang kapatid ko na. And I could never imagine my life without him. Siya lang kasi sumbungan ko. Siya lang yung kasundo ko sa lahat ng bagay. Well, to all good things, there has to come an end. Nag-iba ang views namin sa buhay. Umabot ako sa puntong malapit kaming gumraduate sa high school. Naging possessive ako about him. I just don't wanted to share him with anyone. I started hating the people who wanted to develop strong friendships with him. Yes, Jean, na-obsess ako sa best friend ko. Ayokong may kinakausap siya, napapalapit siya sa iba. At hinahi-hate ko na din yung ibang taong lumalapit sa kanya. For some days, I fought with everybody who wanted to get close with him. Yung inggit ko sa mga taong niningitian niya started getting higher day by day. After that, for a few months, I stopped talking to him. In the hope na he would take a notice, mapansin niya kung bakit malamig na ako sa kanya. Tapos isipin ko na hindi niya ako matitiis. Babalik at babalik siya at kakausapin niya ako. Pero walang nangyari, Chen. Bigla na lang naglaho ang friendship namin. Hindi niya man lang ako tinanong kung bakit. Basta iniwasan na lang din niya ako. And then the gap between us got widened. Wala nang conversation between us. Meron na siyang bagong circle of friends. Pero sinustok ko pa rin siya sa Facebook, sa Instagram. I started posting quotes of friendship sa lahat ng social media platforms in a hope na he could see it and realize. Pero nothing happened. Ganun lang kasimple na wala ang friendship namin. Na halos hindi kami mapaghiwalay noon. Alam mo yung kalalaki kong tao? I started crying in the CR. Bigla-bigla na lang akong umiiyak kahit saan. And then yung prolonged sadness, yun na yung kasakasama ko. Hanggang nag-lead sa massive depression. I lost my mental and emotional imbalance. Yes, Chin, parang nawala ako sa sarili ko. Kasagsagan nun, nagka-college ang brother ko sa ibang lugar. I started feeling isolated from the world. Started feeling of suicide and self-harm. Yung feeling ko na wala nang gustong makipagkaibigan sa akin. Nawalan ako ng interest sa studies ko. Maraming nagtanong. Yung dating nangunguna ako sa klase, ang dami ko ng bagsak. Nung lumabas yung last exams namin, bago pa ang graduation, ang dami kong ibinagsak na grades. Nagulat ang lahat dahil akala nila ako ang magiging class valedictorian. Pagkatapos
ng grades na yon, hindi na ako nagpakita pa. Sobra akong depressed na hindi na ako nagpaso at nag-attend ng graduation. Sabi ko, para ano pa? Hindi ako makakagraduate dahil ang dami kong bagsak. Ang best friend kong naturingan ni hindi ako kinumusta. Nag-summer naman ako, Jean. After a few months, nag-graduate na lahat ng mga classmates ko. Ako tong first honor na turingan noon. Ang binagsak ay 3. Nag-summer classes pa para lang makagraduate. And even after everything was over, still I now had no interest in studies. Because I find it very hard to concentrate with so much guilt and pain na naiwan sa puso ko. Hindi ako nag-college. For the first year, hindi ako nag-enroll. I got stressed out. Hindi ako makapag-focus. Hindi ko alam ano ang dahilan kung bakit bigla akong na-depressed. Maraming bagay. Maraming gusto kong sabihin na hindi ko masabi-sabi. My parents, my family, my relatives, my teachers got disappointed. Nahiya ako to tell them what happened to me. And still, today I am ashamed of myself of telling this in public. Pero sinubukan kong magsulat. I even tried and gathered enough courage to tell some people. But they started judging me by saying that sensitive lang daw ko masyado. Masyado daw akong naging emotional. Walang nakikinig sa akin. Walang nakakaintindi. Kahit sinubukan ko pang makipag-usap sa kanila. But I accepted what they said and thought now my depression and mental health will improve. Ako lang makakatulong, pero wala pa rin nangyari. I went on taking depression medicine, of which I'm still taking until today, to make myself a little better. Maraming magsasabi, I was just too sensitive and emotional about my relationship with the people of my life. And I would agree to you, 100%. But my only purpose of writing was to make you realize na wag niyong gawin yung ginawa kong mali. Alam mo yung pakiramdam ko, I brought shame to my parents' eyes. Naakala nila nag-e-excel ako. And even my family developed some problems. Maraming arguments, nag-aaway-away na sila ng dahil sa akin. At dahil doon, we all got separated away. Hindi na umuwi si tatay, may bagong pamilya si nanay. Ang brother ko tuluyan na akong kinalimutan at ang sister ko dala ni nanay. Hindi rin malapit sa akin ang bunso namin. I'm a loser. Now today, where I live, I don't see any of my friends, my teachers, nor my ex-best friend, nor of my relatives, even my parents. I am living a new life, but I'm still depressed. But I'm working on it, and I hope it gets better. Gusto kong sabihin sa lahat na always love your siblings. Tell them every day how much you love them. Gaano man kayo nag-aaway-away, but never stop talking to each other. Yung matanda, pero hinayaan ko, yung brother ko, na lumayo ang loob sa akin. I believe that relationships are not destroyed by distance, but by silence. Kahit gaano kayo kalayo, kung lagi naman kayong nagko-communicate, magkapatid pa rin kayo. But by silence, yung hindi kayo nag-uusap, kahit malapit man o malayo kayo, doon nagkakaproblema. Then always love your friends. Make good friends, best friends. Never judge their friendship and love for you by keeping a distance and staying angry from them for a long time. Dahil lang marami silang nagiging bagong kaibigan, magagalit ka na rin sa mga kaibigan nila. Which I did. Another is always be transparent to your parents.
about all your feelings. Tell them what you feel about yourself, good or bad, anything. Humingi ka ng advice, ng payo sa kanila. Get yourself a little involved with them for some time. Which hindi ko ginawa. Masyado akong proud sa sarili ko. Pero at the same time, masyadong mahiyain na hindi nagsasabi ng saloobin. And one more thing, do not fall into the trap of social media. Na yung kesyo, yung mga taong nagpo-post ng pictures na masaya, nagta-travel, kumakain ng masarap na pagkain. Huwag niyong isipin na they are just like that happy all the time in the world. Tapos maiinggit ka. They have their ups and downs too sa buhay nila. They just don't show it. Ayaw nilang i-brag yun sa social media. Gusto nilang maging happy lang. Kaya dapat maging happy lang tayo. Kasi ako, toxic ako. Pag may nagpo-post ng happy sila, nagta-travel sila, bitter ako. Toxic akong mag-isip. Stop following negative quotes pages on social media. Kasi ima-manipulate nila yung mind mo. To such an extent na it can affect your mind and can cause you depression and isolation. And lastly, don't see yourself always as a victim. Nagsa-self-pity kasi ako, Chin. Parang feeling ko ako ang biktima. It will only destroy your self-esteem kapag ganun ka. Tsaka ko lang na-realize, late na. Yung mga iniisip mo na lahat ng mga nangyayari sa mundo, feeling mo everything bad in this world happens to you. Huwag kayong gumaya sa akin. Aanin mo ang talino kung naaapektuhan na ang talino mo sa pagiging toxic at nade-depressed ka na at the end. China, pahaba na yata ang sulat ko. Pero sana sa kwento ko, maraming nakarealize nito. Dahil alam ko, hindi lang ako nag-iisa sa mundo. Marami tayo. I'm still praying na one day, babalik ang interest ko sa studies, babalik ang dating ako. Yung positive na sa buhay. Just until here, salamat sa pakikinig ng aking kwento. Lubos na gumagalang ang inyong kamags, Caribbean. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.